Alam mo ba, ang World War I ay nagsimula dahil sa pagpaslang sa isang mahalagang tao sa Europa? Madalas na pagkakamalan ng ilan na ito ay nangyari sa Pilipinas. Pero ang totoo, ang insidenteng nagpasiklab sa digmaan ay naganap sa Sarajevo, Europa noong Hunyo 28, 1914. Ang pinaslang ay si Archduke Franz Ferdinand, ang tagapagmana ng trono ng Austro-Hungarian Empire. Kasama ang kanyang asawang si Sophie. Ang salarin ay si Gavrilo Princip, isang kabataang may nasyonalistikong paniniwala. Bagamat tila isang simpleng assassination lamang ito, nagbunsod ito ng sunod-sunod na pangyayari na humantong sa pinakamalaking digmaan ng panahong iyon. Bakit naging napakalaki ng epekto ng isang assassination? Dahil bago pa man ang insidenteng ito, ang Europa ay puno na ng tensyon. May umiiral na alyansa sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa, matinding nasyonalismo, kompetisyon sa imperialismo, at palakasan ng militar. Nang mapatay ang Archduke, sinisinang Austria-Hungary ang Serbia at nagdeklara ng digmaan. Dahil dito, pumasok ang iba pang bansa upang ipagtanggol ang kani-kanilang kaalyado. Sa loob lamang ng ilang linggo, nadamay ang mga bansang tulad ng Germany, Russia, France, at United Kingdom. Kalaunan sumali rin ang Estados Unidos. Ang dating lokal na alitan ay naging pandaigdigang digmaan na tumagal mula 1914 hanggang 1918 at kumitil sa mahigit 16 milyong buhay kabilang ang mga sundalo at sibilyan. Mahalagang linawin na hindi direktang sangkot ang Pilipinas sa pagsisimula ng World War I. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano. Gayunpaman, naapektuhan pa rin ang bansa sa pamamagitan ng ekonomiya at presensya ng mga Pilipinong nagsilbi sa ilalim ng hukbong Amerikano. Sa huli, ipinapakita ng kasaysayan ng World War I na isang pangyayari lamang, gaya ng assassination, ay maaaring magpasiklab ng napakalaking pagbabago sa mundo, lalo na kung ito ay nangyari sa panahong puno ng galit, takot at tunggalian. Isang paalala ito na ang kapayapaan ay marupok at ang maliliit na mitya ay maaaring magdulot ng napakalaking apoy sa kasaysayan. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.